This podcast contains themes and language that may not be suitable for all audiences. Listener discretion is advised. Cripsilog. 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 Hello, welcome creepers. This is Cripsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Cripsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. What's up, Glenn? Mm. Kamusta? Happy Purpose na naman. Thursday. I love it. Favorite. Ayan. Kumusta kayong Mm-mm. lahat? Mm. Ano ba Ano ba ang ginagawa nangyari? natin sa slide? Dito po ay nagbabasa tayo ng mga kwentong pinadala ninyo guys na may Cripsilog theme. Tama, hindi pa natin na-explore kung ano laman itong mga stories na to. So, blanket trigger warning na lang kung ano man madatnan natin today. Bahala Yes. na. Before we start, gusto lang nating mag-ES. One, G-Boys, wala lang, napamessage lang ako kasi narinig ko, nabasa na yung submission ko. Nagdalawang isip pa ako kung sa akin talaga yon. March episode pa yon, pero ngayon ko lang narinig. Sorry naman, hindi ko nasunod yung weekly na pakikinig. Ewan ko, masanay ako mag-binge listen, kaya lumipat muna ako, so wag kang lilingon for a while at this month lang ulit ako nakabalik sa Cripsilog. At yun nga, narinig ko na yung kwento ko. Ewan ko kung pasok pa to sa ES kasi ang tagal na nung episode, pero yung ibig sabihin sa toxic patient ay yung malubha ang lagay niya kaya matotoxic ka talaga sa dami ng orders ni doc para lang masalba si patient. To answer yung question ni Glenn na kung paano namin na-prepare sarili namin for situations na namamatayan kami ng cancer patient na bata, ang sagot ay hindi ko alam. Siguro nga tama yung sinabi mo na expected naman na doon sila papunta, pero meron din talaga akong patients na iniyakan ko talaga, lalo na yung mga madalas ma-assign sa akin, tapos nakaka-close ko pa yung parents. Minsan naman siguro sa sobrang burnout at pagod sa isang shift, wala na kaming room maka-feel pa ng iba pang emotion. Ay, ewan ko na din. Anyways, salamat G-Boys. Heart, heart, heart. Yan. Sabi ni Jillian. So, ayun. Ay, alam mo, Ay, thank very, you, no, Jillian. as related sa episode nating medical mistakes, no? Oo nga. Oo. Although hindi mo siya nagka-mistake, pero yeah, losing a Wala patient. lang, medical cheme Yun. lang, field. Ayun. Medical. So, yun. Thank you for your insight, for giving us a unique insight kung ano nangyayari sa Mm-mm. sa hospital. Yes. So, Ayan. start na po ba tayo? Yan. Let's go. Meron na ba? Wala na, no? Sige, let's. Slide into my DM lang ako mga quiz kasi inaantok ako dito sa work. By the way, bago po ako magkwento, gusto ko muna sabihin thank you po sa pagbasa ng aking love month entry. Wala po akong may update kasi wala namang maganda o makabuluhang nangyari sa amin ng ex ko. Sinusubukan ko nga landiin kaso ayaw na umepek. Wala na yatang epekto ang alindog ko sa kanya. Nagsawa na rin akong landiin siya. Not my loss, di naman siya dox, charis. Jut shaming. I'm typing this on March 27, 2023. Sinabi ko lang yung date kasi baka maging progressive ang kwentong ito. Hopefully. Ay, oh. So yun nga, sa sobrang bored ko, nagtry ako mag-install ng dating app last Friday. This is my first time using dating app kasi na-stigmatize ang dating app sa utak ko. Feeling ko puro may airbag lang ang gumagamit nun. Napaka-judgmental kong tao, di ba? So yun nga, nag-install ako ng Bumble nung Friday. Parang maubo ako. Ayan. Kaso, at first, hindi ko alam paano i-execute yon. So, hinayaan ko na lang siya na naka-install. Nag-DND ako ng phone kasi gusto kong matulog ng matiwasay at may klase ako kina next morning. I love it. Sige na next morning. Kina next evening, Saturday after class, pag open ko ng Bumble, shoota, marami nang nag-like sa akin. Ay, ganda. Pero out of many guys na nag-like sa akin, merong nag-iisang pumukaw ng attention ko. Nagpintig ang puso ko, G-Boys. Ang pogi ni Kuya. Rather, ni Doc. Ay, Doc ulit. Ay, related pa rin. Okay.
Isa siyang med student sa prestigious university and currently intern sa isang public hospital sa Manila. Heto na naman ako sa ideal partner in ideal relationship. Siya aspiring doctor, ako aspiring psychologist. Yes, maggamutan tayo, Doc. Natuwa ako kasi naghahanap talaga ako ng someone na kasing busy ko, and if ganun ang partner ko, I believe maintindihan niya ako since parehas kaming busy to achieve our goals. Saka ito si Doc, looking daw siya ng ka-study buddy. Kaya doon ako nagkaroon ng idea na cute nga yung mga kasama, yung may kasama ka mag-aral. Ay, yun na ba yung tawag nila ngayon doon? Study Mhm. buddy? Okay. Pero feel ko di lang study buddy ang hanap ni Doc. Ayun. Anyway, chinat ko na siya kasi sa Bumble pala, girls ang magpa-first move. Ewan ko, G-Boys, if familiar kayo sa app na to, baka Grindr kasing ginagamit mo yun. Charing, wala akong ginagamit na dating apps. Ayan. Me neither. Pero feel ko, alam niya itong app na to. So, ayun nga, since di ko alam anong sasabihin ko, meron doon parang menu na pwedeng mag-drop ng question para makapag-start ng conversation. Makikita nyo lang yung sagot nyong dalawa if parehas kayong sumagot sa question na i-drop mo. Ito yung conversation namin. Ay, okay. Sino ka? Yung right Babasahin- yung ako, di ba? Babasahin Right ba natin yung to? sender. Oo. Sige, Ikaw sige. na lang si ano, ikaw yung ka-chat. Ikaw yung wife. Okay. When we go out on a date, will you let me hold your hand and kiss your cheek? Oo naman. O dali, on the way na ako. Ay, malandi. Ay. Okay. Okay. Ayan, meron pa. Paano to? Samahan mo ako mag-aral, then order tayo food while cuddling in bed after. Ay, I like it po. Comfy ka ba dun? Oo naman po. Smiley. What if panggigilan kita? Hala, okay lang. Gigil all you want. Huwag mo na lang akong sasaktan physically and emotionally. Ooh. Would you let me in? Okay. Paano to? May chat Mana pang isa eh. putol. Ito, nandito siya. Okay. Ano Oh, sige? sasagot ko, okay lang naman. Ano gusto mo gamitin ko? Hindi ako maalam eh. Ikaw po bahala, Doc. Finger, dila, or yung anez? Mm. Lahat? Ala. Gahaman ka sa lahat. Putok ko sa loob. Gagiwag! Adik to. Adik to. Parang wala na, no? Sige, balik tayo. Ay, hindi. Okay, sige, mamaya Nako, na isa. Sender, siguraduhin mong may nangyari dito. Baka nagyayabang ka lang, ha? So, ayun nga, di ba? Tinanong na niya mga limitations and boundaries ko pag nag-meet kami. So, akala ko talaga on that day mag-meet kami. Actually, gusto ko natigilan si Doc kasi po, full siya dito eh. Pero tangina, ang pogi niya talaga. Plus, miss na miss ko na rin kasi kiligin. So, enjoy na rin. Isa pa, feeling ko, ang ganda-ganda ko kasi pag nilalike niya ako sa Bumble, di ba? Kahit feel ko naman na marami tong nilalike, tapos lalo pa ako na turn on sa kanya kasi nag-send siya sa akin ng voice message. Tangin na, ang pogi ng boses. Namumula ako kahit habang tinatype ko lang to, sana di ko ako mapansin ng office mate ko kasi nasa office ako at the moment. Naku, uy, wag, mamaya pinababa lang. Alam mo na yung papogi voice niya. Hi. 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 Yung pa Inday Garutay na yung baba. Oo. Ay. Tinanong niya sa voice message kung paano raw ba ang pronunciation ng name ko. Huwag niyo nabanggitin yung name ko, G-Boys. Pero yun nga, bilang mababaw ang babaihan, kinilig na naman ako for his curiosity in knowing my name. Tapos eto na nga, napunta sa ganitong usapan. Yun na pala. Yun na yung may finger dila or ano. Oo. 3 buwan na akong walang karat. Kaya po, bigla ako nasabik kay Doc. Sabi ko, willing naman akong puntahan siya kasi siya ang may place to do it. Nataon Sorry. na naman talaga sa'yo, Git. Pero G na G Lagi ako, na lang. G-Boys. Kaso nakakatawa kasi ang reply niya is may duty pa daw siya sa ospital. Naintindihan ko naman kasi nasa clerkship na siya and alam ko naman yung ganong setup kasi may friend akong med student. Kaya nagigets ko siya. Kaso tangina, inabot ng 1 day, wala pa rin parandam si Doc. Ano? Siya ba yung naging pasyente? Char, sana hindi naman. Ngayong Monday, dahil nakabilang na ako
sa mga taong gumagamit ng dating app na may airbook. Kasama na siya, kabilang na siya. Oo. Wala nang hiya-hiya talaga. Pagtawag ng laman ang nagbadya. Nag-message ako kay Doc and saying, "Hey, I'm out from Hey. work and around the area naman. Wala nang intro-intro. If you're free, let's G na." Handang-handa na siya. Ganyan na yung chat ko kasi tangina bago siya magpaalam na may duty siya. Ang mga chat niya sa akin is gusto niya ako magstay sa apartment niya kapag may face-to-face classes ako para mag-study together with cuddle breaks in between kami. Tapos may pagantong message pa siya. Ayan, ikaw daw yan. Kung mag-vibe tayo in person, baka araw-arawin kita. Ha? Wait Sino di may airbog dyan? Tayo na pa-thirst ng malala si Doc. For me, ang pogi na nga ni Doc, may pangarap pa sa buhay. Mga tipuhan ko yan, B. Nanibago ako sa sarili ko kasi shoota, di naman talaga ako ganyan sa strangers. At sa mga nagiging boyfriend ko lang ako, naging ganyan ka sexually expressive. Kaso ewan, kakaiba talaga itong si Doc. Packshit siya. So ayun, minessage ko na nga siya sa Bumble an hour before my out sa work. Pero para hello, di na ako matagal mag-antay sa sagot niya if ever. Pero shoot 1 minute bago ako mag-out, wala talaga siyang sagot. Baka nataon na may duty talaga siya nung oras na yon. Pero dahil sobrang paters niya at na-frustrate na lang ako, nag-uninstall na lang ako ng Bumble. Shoot, bawi na lang sa next relationship kung magkakaroon man. By the way, parehas kaming undergrad, kaya sana talaga di kami magkita sa mga events dahil shoot, baka makutusan ko siya sa balls. Ayun lang, G-Boy. Sana masaya kayo at mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Magic line. Sorry, napahaba. Marami pa akong kwentong kakalatan na sa inyo ko lang mas feel i-share. Para ko ka na kayong kuya talaga. By the way, as per suggestion ng isa nating creeper sa Facebook group, outing naman tayo sa Pansol. Maraming salamat, G-Boys. Power hug. PS, bonus conversation namin ni Doc. Pakiread with mata-mata acting. Thanks. Ay, naku, may request. Ayan. Hala! Oh. Tapos, fuck tayo before your classes, then before my duty. Then fuck ulit pagbalik. Ay, OMG, what a good way to start the day, no? Release na stress yan, Doc. Can I touch myself to your pics or uncomfy yan? Okay lang naman. Ay. To be fair, sige, tapos naman Wait, na tapos na siya. Ano tong codename? Pala Sa baba ba to? codename niya. Binabawi niya yung binigay niyang codename kanina. I-edit ko na lang. Sige. Si Max yung mga to. codename niyo, sa unahan niyo ilagay, hindi sa dulo, ha? Si para Max. hindi nagkakaan. Ayan. So, to be fair, naman sa kausap niya, parang polite naman. Nagpapaalam, pwede ba kitang anuhan, yung mga ganyan. So, I guess, ganyan na talaga modern dating ngayon. Parang, transactional ang mga bagay-bagay. Pero mas okay na din na nasa-spell out yung mga pwede at mga hindi pwede rather than ginawa na lang bigla in person tas wala palang consent. Ayan. Anong masasabi mo sa part na nainip siya sa kakahintay ng message ng 1 hour? Parang i-install mo na uninstall ulit. Na. Pwede ba? Baka may reply na sa'yo. Maikli ang pasensya niya kahit pogi. Hindi ba, hindi kayo nag-transfer sa ibang app? Diba? May mga ganon. Yung pag nagkaka-usap na. Mabilis ang pero notice. Install mo ulit, malay mo, diba? Okay na siya, ready na siya ngayon. Hindi na siya masyadong busy. Go for it. Go for it. Pero, okay na yan. Hayaan mo na siya. kung talagang hahanapin ka na. Diba? Ay, paano? Bumble? Maliit lang ang mundo. Ayan, salamat Max for sharing sa isang syempre, storya mo yan. Ang ganda mo dyan. Thank you. Ingat lagi. Okay, next. Ready na? Game. Hi, Cripsilog. Good day. Kumusta? Pakitago nila ako sa name na Decaf, as in yung Decaf ng kape. This email will be my response sa Cripsilog Shorts episode nyo na #ikaw ba? May schoolmates ka bang nategi ng maaga at malala? Ay! So, ayun.
Yung i-share ko sa inyo ay pasok naman sa criteria pero hindi ko siya classmate, hindi ko siya schoolmate, pero malapit na kaibigan at former office mate. Sige, kung ano man siya sa buhay mo. Naging office mate ko siya mga 2015 but apparently hindi ko na siya kasama sa project since nalipat na siya to another project late 2017. Naging sobrang close kami kasi kasama namin lagi sa pantry ng ibang floor kapag break time at afternoon shift kami noon. So ang lunch break namin ay around dinner na. Ewan ba naman na trip namin mag-lunch sa ibang floor. Siguro para wala kaming kahati sa microwave kapag magre-reheat ng food at saka para magtsikahan na rin. Minsan inaasar pa niya kami na may nagpaparamdam sa CR ng 21st floor kung saan kami nagla-lunch. Meron nga namang kakaibang tunog na maririnig sa ilalim ng lababo ng CR. Pero feeling ko yung pressure sa kontador o metro lang ng tubig yun na may ek sound minsan growl. O nag-growl yung tubig. Ganun ba? Tama ba Ay, siya? metro lang yan. Oo. Decaf. Oo. And, okay. Nakasama ko siya sa project for almost 2 years. Magkatabi kami ng station, kasama pa ang isa naming kaibigan. Nasa gitna ako, sa unahan siya. At sa dulo yung isa pa naming kaibigan. Naging station namin for so long, since kahit saan upuan ka naman mag-station nun. We create good memories filled with laughter at sa kanya-kanyang anecdote sa buhay namin. Minsan pang MMK, minsan pang bubble gang na scene. Ang hindi namin nakakalimutan na alaala niya ay yung minsan siyang nagdala ng dahon ng serpentina sa production floor. Alam niyo yung serpentina. G-Boys, maganda daw yun pabababa ng sugar. Tapos tinry ko, kumain ako ng kapiraso ng dahon ng nasabing halaman hanggang sa nahilo ako. Oh. So nagpa-clinic ako at sinamahan ng isa pa naming kaibigan. Ayun, the nurse pricked my finger para kuhanan ng dugo at ang result ay low blood. Oh, ito seryoso ba yun? Pampababa ng sugar. Talagang naalala namin siya sa serpentina at natatawa kami sa pangyayaring yun. Naalala na lang one time yung na-feature yung serpentina sa KMJS at sabi ay hindi pa therapeutic claimed ang halamang gamot na yun. Oh, ito siya. Okay. Gusto mo ba makita? Let's see. Ay, ito. Ipapakita natin ang itsura ng serpentina. Handa na ba kayo? Ayan. Oh. Ayan siya. Okay, So, dahon. nakababa ng... Kakainin mo siya as is, bababa na yung sugar mo. Tapos may mga gamot-gamot na siyang products. Dinikdik na siya, powderized na siya. Ayan. Okay. But may santan doon. Okay. Late 2017, hindi na kami office mates, nalipat siya ng ibang project. Chat-chat na lang kasi kami madalas and goes May 2019. Nagplano at natuloy naman yung pag-akyat namin ng bundok kasama ang jowa niya. Close naman kami ng BF niya at marunong makisama siya. Carry lang na third wheel ako. Single kasi ako that time. Merong memorable moment na naman kami ni Malos. Paano? Si Malos ba to? Siya, biglang may codename na siya. Paano? Around 5 a.m. bago kami umakyat ng bundok, ay nilagyan niya ako ng Revlon niya na long-lasting color stay lipstick na pak na pak. Saka nag-selfie. Naka-makeup sa bundok. Why not? Coconut. Para siguro maganda pa din kami kahit nagkanda hirap-hirap na pagpanhik sa bundok. Nga pala, yung bundok ay Mount Daraitan. Diyos ko, kay tirik at matatalas na mga bato. Struggle is real, G-Boys. Ay, hindi ko kaya yan. Pero enjoy naman. Cliché at sabi ng marami na iba pakiramdam kapag nasa tuktok na. Mas mahirap ang Mount Daraitan para sa akin than Mount Pulag. Kala ko mas mahirap ang Mount Pulag kasi third highest mountain in the Philippines. Ewan ko lang kay Malos kung nahirapan siya. Ang bilis niya sa trail. At ayun, nung descending na kami sa bundok, may lake. Dam ata yun. Tampisaw kami doon at kwentuhan. Mga hapon, pack up na and uwi na sa drop-off sa Cubao. Ang hindi ko alam, eto na ang last na physical na pagkikita namin. Mostly chat-chat na lang ulit. Ay, well, last na rin pala. So, sorry. Lalo na at 2021 pandemic, ay puro sa bahay na lang. And since March 2020 kasi, I work at home ng setup ng company. Talagang few friends na lang ang nakasalamuha ko that time. Isang umaga, ng Feb 2022, nakachat ko yung isang office mate namin, naka-same tower ni Malos, na si Malos daw, ay, malala na ang sakit. Shit. Oh. Trigger kaya to? Tingin mo. Could be. Uh-oh. Gastric cancer, stage 4, at meron din siyang severe pain due to cyst found sa ovary niya. Habang ginagamot yung unang sakit ni Malos, ay may nakita pang isang sakit. At yun yung lubhang nakapagpababa ng resistensya niya. Kaya pala may mga post siya sa FB about pain nun. Hala.
nagsagawa ng donation drive para sa pagpapagamot ng mga papagamot niya that time, ang mga office mates niya. Nagka-chat din kami ng mga kaibigan namin na magdo-donate sa e-wallet niya. Personally ko siyang chinat. Our convo goes, okay, alin ka dyan? Ako si Malos. Sige. Ay, sige, ako muna to na. Si Malos, Ikaw yan, binigyan yung oo. number niya at nagpasalamat. Ito pala, sorry, nasa taas pala. Oo. Tanga-tanga. Hi, Malos. Morning. Sorry sa estorbo. Ask ko lang kung may Gcash ka, nak. Magbibigay lang ako kahit papano. Uy, pagaling ka, Malos. Oo, may Gcash ako. Ito yung number ko. Send the amount. Sabi. Thank Thank you, you, Inay. Inay. Ay, ka pala. Oo. Ang bobo ko naman sa dialogue. Sorry. Pasensya ka na. San ka niyan? Uy, pagaling ka. Maggagala tayo soon. Then, nag-heart react siya. Ayan. Inay tawag niya sa akin kahit elder siya sa akin ng konti. Kabiruan ko siya at mas baby face kasi siya. Yan ang last conversation namin through chat. Nag-send pa ako ng sticker ng Happy Women's Day ng March 2021. Pumanaw si Malos. Nito lamang April 2022. Ang bilis ng pangyayari. Nung una ay shock ang naramdaman ko. Ganun pala yun, G-Boys, kapag malapit na ang taong nabalitaan mo ay malubhang karamdaman. Kapag malapit na tao ang nabalitaan mong may malubhang karamdaman at pumanaw, parang hihinto ang mundo for a few seconds na parang may butterfly sa stomach mo at saka palang mag-sink in sa'yo yung information, saka ka may iyak. Parang nagbalik yung pain na naramdaman ko nung yung lola ko naman ang namatay. Siguro half day akong hindi nakapag-perform sa work nun. Hanggang ngayon ay naalala ko pa rin yung bungis-gis niya na smile at yung mga tawanan namin sa office kapag wala masyadong workload. Yung pagpunta namin sa near na mall sa office tuwing break, nakamiss yung bonding namin sa pantry at yung chance na makasama ko siya sa pag-akyat ng bundok. First time kong may kaibigan na malapit at pumanaw at young age. Kung nasan man siya ngayon, sana wala ng pain at sana din ay nakasmile siya palagi. Mag first year death anniversary na rin siya this April. Thank you, G-Boys, sa pagbabasa ng short story ko. Wish ko lang sa ating lahat to have good health. Magpa-annual physical exam tayo. Tsagain lang ang pila sa government hospital. Uusad naman. At lalo sa atin na covered naman ng company yung HMO na mga gamit natin sa check-up. Wish ko din sa atin na laging may magandang tulog at di makalimot uminom ng 8 glasses of water a day. Ay, nako, Glenn. Ay, wala lang. Sinabi ko lang. Di nga ako nakakaisa eh. Ay, hoy. Nagisigawan na yung organs ko. Tuyot na kami. Sa lalaki daw 10 glasses. Bakit 10? Bakit 10? Okay. Galit. So, ibig sabihin, kulang ka din. Kasi 10 pala. Di ko akalain na first entry ko ay malungkot na emotion pa lang. Mababahagi ko, hindi horror. Next time yung iba, G-Boys. Ayan. Ingat palagi. Favorite podcast ko kayo, Cripsilog. Listener since 2021. Hanggang sa susunod, sorry na pahaba. From Decaf. Thank you, Decaf. Thank you, Decaf. Ang iniisip ko tuloy kung how would people remember us? Hindi, tayong dalawa. When we die. Wala, na-curious lang ako. Siguro, i-replay nyo na lang yung mga episodes, pero wag season 1. Wag pa rin talaga yun. Hoy, sabi kaya nila, di ba na-share ko sa iyo yung screenshot na yun, na namimiss daw nila kung gaano tayo ka-unhinged during first season. Yung di tayo nag-iingat talaga. Oo, kasi during that time, hindi naman natin iniisip na may makikinig sa atin. So, Kebs, di ba? Kung ano sabihin natin. Pero di ko na talaga kayang mapakinggan. Pero, ay, pinakinggan ko yung Gacy episode. Okay naman. Okay pa ba? Did it hold Okay naman. Oh. Ano masaya mo kay tag nito? Kay Malos. Kay Malos. Oo. Ay, pero mabait siya, kaya maaga siyang kinuha. Yung talagang mabait eh. Oo. Alam mo, yun lang. Hindi ko hindi ko alam sasabihin ko. Ito na lang question. May namatay ka na bang office mate? Oo, meron na. Meron isa friend ko mga na kasama ko maglaro ng nilalaro ko. Magka-party kami. Tapos, biglang one day namatay na siya. Alam mo, hindi ko pa nga sure kung ano yung kinamatay niya. Kasi, ang sabi, nahulog siya sa double deck doon sa inirerentahan niya. And then, eventually, namatay.
Hala? Yun yung alam ko. Oo. Ganun kataas yung double deck. I think normal na height lang naman. Siguro napuruhan lang. Siguro yung bagsak. Hindi Hindi maganda okay. yung bagsak niya. Oo. Ayun. Or nasa nategi terrace siya. yung double deck. Nasa... Naparol sa bigla. Oo. Oh Pero my God. ayun. Ayun. Yun yung one. Meron isang mga team lead naman. Ayun, namatay din. Nagugulat ka, namatay. Tapos, ayun, sila. Meron isa, kaya lang hindi ko siya close. Alam mo, bago dumating yung time na magmi-meet kami, nategi na siya. Ayun. Sa ano naman, sa kidney naman siya. Ayun. So, pero ikaw ba? Sa may mga dads na din, pero hindi kami yung pala yung super duper close. May mga gusto ko mategi. Ay! Patagal ng buhay. Ay, Mahaba ano ba ng yan? buhay. Kainis. Nainis ka pa. Ayaw ko ni Lord talaga. Naalala ko, meron yung close ko, as in super close. Babae siya, namatay siya sa bangungot. I think nakwento ko na to, pero yun. Nabangungot siya. Ang titindi naman. Alam mo yun, nung pansol kami. Uy, speaking of pansol, diba? Nabanggit kanina ni Max ba yun, na magpansol daw. Pero, wag lang tayong maghagis ng upuan at dispenser sa pool. Ay, oo, sa pool. It's a no-no. Pero yun, nung swimming, magti-team building kami sa pansol. Kami yung magkatabi sa bus, tapos nakikinig kami, magka-share kami ng headset. Nakikinig kami ng mga podcast. Nakikinig kami ng guesting ng TMR sa Becky Nights. Tapos, ayun, nakikinig kami during that time ng Amy Winehouse. Ano kami kata ni Amy? Valerie. Ayun. Pag tinatutog yung Valerie, naalala ko siya. So, ayun, tapos syempre, sobrang lungkot ko nung nategi siya. Pumunta kami doon sa burol niya. Yun. Hindi ko nga siya tinignan kasi medyo, alam mo, nalulungkot ako. And hindi ko tinatanggal yung, alam mo, nakafollow pa rin siya sa mga socials niya sa akin. Hindi ko ina-unfollow. Mga ganun. Nitignan ko lang minsan yung profile. Nag-update. Nag-tweet. Hey guys, been a while. Basta kayo dyan sa Pilipinas. Oh my God. Yeah. Ayan. Tama, ingatan natin ang ating health. Yeah. And another one. Hi, Kuya Gids and Glenn. Tawagin na lang po akong Gia. I have 3 horror stories na medyo naalala ko from my childhood. Hindi naman siya super nakakatakot pero gusto ko lang i-share kasi why not? Okay. First story ko, kinder, grade 2. Uwian nun. Sa pagkakatanda ko, nagstay pa kami for a few minutes kasi nagchichismisan pa kami ng mother ko sa mother din ng mga classmates ko. So, syempre, bata kami, naglaro kami while chismisan ng mga mother. Nabasa na to. Ay, okay. Oo, nabasa na natin to. Tapos last ako hindi ko naalala. Kasi yung second story, ito naman yung picture na walang ulo. Okay. Sige. Tapos yung duwende sa bahay ng tita. Siguro twice niyang sinend. Ayan, sige. Dito another one. Anto kaloka part 1. So first of all, please hide my identity at baka sabunutan ako ng friend ko. Kaya ako hinanap yung episode ng mag-ex na nagbayaran ng utang. Kasi nga, eto na nga. Ay! Ano yung ex na nagbayaran ng utang? Okay. Isang hapon, after ng work, nagkayayaan kami ng friends ko na kumain na mag-chill sa isang kainan in our area. May deadline ako for masters ng 12 midnight. Chill lang, kain. Umorder ako ng isang Alfonso, tagay-tagay na. Habang payapa kami nag-iinuman, napansin namin yung isang friend namin tinatawagan ng jowa niya. Itago na lang natin si friend sa pangalang Keret for Lucaret. Ay. She's a girl. Sabi ni Karet, magkaaway daw sila. Pero dahil sanay na kami, hindi naman hindi naman namin agad pinansin. Minutes later, magka-chat na sila. Diyos ko, naghiwalay na pala ang mga gaga. Wait. Parehong babae ba sila? Hindi, si boy. Okay, boyfriend. Okay. Kasi gaga kaya parang gusto kong balikan. Ayan. At si boy, biglang naningil ng utang. So si Karet nag-ask sa akin if pwede maki-bank transfer. Chinek ko account ko. Meron akong 13K something. Wow! Kung ako nga wala mga ano lang. Wala pang 100.
So, sakto sa need niyang 13K. Ay, Mm. pero eto na nga, nung tinanong niya si Boy, magkano ba lahat? Biglang naging 20K. Teka, di ako sure if kasha pa. So, sa next DM na lang. Okay. Kaloka part 2. Ayan. So, ayun. Ang babaitang karet umiiyak na out of sadness. Sabay-sabing magwi-withdraw daw siya at iaabot niya in cash ang 20K. Nung tinanong namin paano naging 20K ang 13K, di na din daw niya alam. Pero, Mm. willing magbayad ng utang ang ate nyo. So, pinagsamahan namin siya sa isa pa naming friend. Ano? Pinasamahan. Let's call her Akla. Akla is gay na may malaking pangangatawan. Umalis na sila ni Karet to withdraw para makita na din ang transaction at iba pang at baka biglang magkagulo ang mag-ex. Natatawa na lang kami sa thought na umiiyak si Karet habang nagwi-withdraw. Eh di ba may camera yung ATM? Baka mapagkamala na hinuhold up si Karet ng malaking ang katawan ni bakla sa likod, di ba? Kaming mga naiwan, tamang inom lang at react sa mga nangyayari. Minutes later, tumawag yung akla. Nakasalampak na sa semento. Ha? Ay, wait. Non-verbatim. Tulungan niyo ako mga bakla. Ayaw na tumayo ni Karet. Nakasalampak na sa semento. With matching background music ng iyak ni Karet. Alam niyo yung iyak na wailing? Ay, paano yung wailing, Glenn? Okay. As in, malakas. So, ang dalawa pa naming gay friends, sinundo na sila. True enough, di makatayo si Karet sa kakaiyak. Hindi nagwawala. Pero kumbaga, napag-decidean niya na lahat ng energy niya ay gagamitin niya sa pag-iyak. Inupo muna namin siya sa may harap ng closed salon sa bungad ng kainan. Kami mga naiwan sa kubo, tanaw namin sila. Huwag niyo kami i-judge. Naiwan kami ng jowa ko at may tinatapos akong assignment. Also, walang magbabantay sa mga gamit namin. Pero ayan, mga 7:30 PM na to. Di na namin mahintay na makabalik sila sa kubo. Kaya nagpaalam kami sa bantay ng kainan na pupuntahan lang namin sa may labas ang friends namin. Part 3. Binitbit ko ang laptop on the way to comfort our friend. Kala mo naman makakapag-aral pa talaga ako. So yun, pagdating namin sa kanila, malakas pa din ang iyak ni Karet. Lahat ng dumadaan sa amin, napapatingin. Paano nga, umiiyak siya while saying things like, ano pa bang kulang? Binigay ko naman lahat. All things na sinasabi ng mga broken. What got my attention sa away nila ay nung tinatawagan na ni Karet ang kanyang ex. Sinabi niya, magpapakamatay na lang siya. And ang sagot ni Gago, sige, decision mo naman yan. Like, hello, gulat akis. They were in a relationship for almost a year yata. And a quick background, si ex ay may family na. Yes, kahit ayaw namin, sinuportahan namin si Karet at sabi naman ni ex, hiwalay na sila. Pero na-found out namin na magkasama si ex and wife niya. Bawal daw tumawag si Karet. Ba't ganun? Ayan. So, give up ni Karet ang kanyang image. Especially sa aming workplace. Siya ang naging, alam niyo na. Tapos ngayon, keyword. Bigla-biglang iiwanan na siya na parang wala na siyang halaga. Mababaliw na kaming mga nagko-comfort. Dumating na kami sa point na ako at yung isang bex naming friend ang humahaplas sa likod ni Karet. Pero, pamaya-maya, braso na pala yung hinahaplas ko. At ganun din siya. Wait, ano doon? Braso na Hinahaplas niya yung ni likod. Bex pala yung binahaplos niya. Okay. Hindi na ni... Okay. Si Karet nagbayad, pagbayad ng 20K, naibigay pati wallet niya. Kaya, isa pa yun sa problema niya. Wait, bakit pumunta personally? I think. Si ex? Dahil lahat ng ID niya nandun. Pinapabalik niya si ex para ibalik ang wallet niya. Pero wala, ayaw. Ihahatid na lang daw sa bahay nila Karet. Only to find out, nasa gasolinahan lang pala sila malapit sa amin. All this time. Pa-cute yan. Ay, wait, nung nagtatawagan sila, nasa gasolinahan lang. Nung binabawi yung wallet. Inis na inis ako. Talagang, gusto kong, magmakaawa si Karet sa kanya. Talagang gustong-gusto niyang magmakaawa si Karet sa kanya. Almost 8:15 PM, dumating ang isa naming friend na may dalang car. So, nag-bail out na kami para maghanap na ng ibang place.
Habang kinukuha namin ng things, natanaw na lang namin na umalis na si Karet at hinahabol ng friends namin. Ay! May habol lang nangyayari. Oh. Ang haba ng gabing ito. Totoo po. Back to the story. Pinuntahan na pala sa gasolinahan si X. Again, si Akla ang sumama kay Karet. Kaming mga naiwan, sumakay na sa car at sumunod sa gasolinahan. Nagpark kami on the side ng car ni X. Para at least naman, mahiya naman sana, no? Pero no, grabe, GGSS talaga ang kuya nyo. Si Akla, sumakay na sa sasakyan at magkausap na daw si Karet at yung X. Pagbalik niya, ang nasabi na lang ni Akla ay para daw siyang nasa teleserye. True naman. E di eto syempre bilang mabuting mag-aaral. Habang naghihintay, binalikan ko yung assignment ko. Type, hintay-hintay, ganyan. Buisit na buisit ako at tahimik pa naman ang gabi namin sana. Umikse na lang yung ex talaga. Minutes later ulit, tumawag yung ex kay Akla. Pinapasundo si Karet sa car. Ha? Tumawag yung ex kay Akla. Akala ko magkasama silang nag-uusap. Nga. Minutes Well, later, pa okay. pinapasundo niya. Sunduin mo na to. Parang ganyan. Kunin mo na Kay siya. Akla. Oo, kasi nga magkausap sila from afar. What are your thoughts on this? Di ba ayaw na niya kay Karet? Talagang ipinapakita pa niya sa amin na siya yung may ayaw. I cannot. Bumaba si Akla at isa pa naming gay friend para sunduin si Karet. Ang haba ng moment na to. Hindi ko na i-explain mabuti. In short, hindi bumaba si Karet. Bumalik ulit sa car yung dalawa. Mga 9 p.m. na to. Ayaw daw bumaba ni Karet. Siguro sa car nag-uusap. Si X at si Karet. So sige, hintay na naman kami. Nang biglang forward stop ang car ni X. Yun ang dulo ng PC namin. Baka kasi maaksidente pa away nila. Pinilit naming hatakin pababa si Karet. Lahat na kami to ha. Anto, perp, kapit na kapit ang gaga. Pero kapit na kapit ang gaga. Ayaw bumaba. Para na kaming kidnappers na pinipilit kunin si Karet. Nagtagumpay naman kami na ibaba naman namin siya. Nakakainis naman ng part. Pagbaba ni Karet sa car niya, umalis na bigla si X. Wala. Nag-drive away. Kabod? Anong kabod? Kaagad? Walang sorry. Talagang umalis lang. At kami, tinuloy na lang sa bahay ng isang friend namin ng inuman hanggang sa kumalma si Karet. Ang success story dito na isubmit ko ang assignment ko ng 11:57 p.m. Ang plot twist, okay na ulit si Karet at ex niya. Ay, putang ina niya. Patapos ng lahat yun. Tang ina niya. Hindi ko na po tatapusin ang Kaloka series. Sana po nakita nyo ang resemblance na nakita ko sa DM na isang creeper na may kwentong 5K at vape. Naalala ko nga. Mabuhay ang mga nagmamahal. Mabuhay din ang mga kaibigan na hindi sumusuko sa mga kaibigan nilang gaga. Thanks, G-Boys. Mabuhay ang lahat except cheaters. Sabi wala naman siya sinabi, pero hide my identity daw. Sabi ko, wala sinabi. Pero alam mo, sana inayaan nyo si Karet dun sa car. Alam nyo bakit? Bakit? Problema na siya ni Kuya. Paano niya explain sa asawa niya? Oo, pag na-aksidente sila. Siguro, paalis na si X, pero ayaw nga bumaba ni Karet. Kaya ganun yung nangyayari. Kaya, ayan talaga. Kapag inaccept mo talaga yung the kind of love that you think you deserve, lahat ng kaakibat niyan ay madideserve mo din. Like, halimbawa, si ate, alam mo naman na may pamilya doon na siya. Ganun. Tinanggap mo. So, ngayon, up to a certain point, lahat ng kung anong tratong gusto niyang gawin sa'yo, gagawin niya kasi tinatanggap mo. Diba? In fairness naman sa kanya, akala niya hiwalay na. But kaya nung nagkaalaman, tinuloy pa din. Oo, yun nga tinuloy pa din. Pero yun. Ayun lang. So, may napanood akong ganito sa Vice or yung Facebook group kasi doon sila papakita sila ng mga dashcam videos doon ng mga aksidente. Merong isa pagewang-gewang. Yung harap nila, pagewang-gewang yung sasakyan. Ayun pala, alam mo yung nagkakasuntukan na yata sa loob, yung magjowa. Oo. Yung parang pwedeng gumilid muna kayo, stop muna kayo, tsaka kayo magsuntukan. Hindi, very bad naman yung di ba? Physical abuse na pala. Pero alam mo yun, wag kayong mag-away while driving.
Buti sana kung kayo lang maaksidente. Ano? Kung makadami pa Oo. kayo ng iba. Oo. Ayun lang. Sa mga karet, maayos Mm. na kayo. Ayos yun. Know your worth. Kunya, ang liver nyo ay worth Tama. 100,000. Ang heart nyo ay worth. Naka-itemize pala ang worth. Oo. Okay. Ay, Thank thank you. you. At Grabe. next one. Okay. Congrats. Anonymous, please. Sabi. Hi ulit, Kuya Gids and Kuya Glenn. Ayan, magkaka-time na rin ako para mag-share ng story sa inyo while waiting dito sa hospital for my mom to finish yung colonoscopy niya. So yun, while I was listening sa episode 100, Wag Kang Creepy, nakikisagot din ako. Sa question na, nangopya ka na ba or nagpakopya, naalala ko yung college days ko at naisip ko na i-share sa inyo yung experience namin. Sagutin ko muna din yung question kahit di nyo ako tinatanong. Nangopya ako at nagpapakopya din. Talamak to sa amin nung college. Kami ng mga classmates ko sa minor subject. Siyempre, ayaw naman natin maging parasite lang, puro kopya lang. Dapat Ay, nag-aaral oo. tayo para may mapakopya. Para may ambag din. Maliban sa kopyahan, may kodigo din kami na nag-picture sa cellphone namin ng notes tapos yung kinukuha yung sagot. Okay. Ang bad, no? Sorry na. Not proud, pero gusto ko lang talagang i-share yung nakakatawang experience namin ng mga classmates ko na. So one time, may nahuli sa amin may kodigo during the exam. Nalaman na lang namin after the exam. Sabi sa amin ng president namin, shit, ito na pagkakataon ko mabigyan ko kayo ng dialogue. Tawang-tawa kasi ako kapag nagda-dialogue kayo. Okay, sino ka dyan? Ikaw yung president. Okay. Guys, may nakita raw si sir na may gumamit ng kodigo during the exam. Pumunta daw sa faculty kung sino man yun. Ha? Naku, may nagkodigo daw. Ay, wala naman. Hindi, background noise lang ako. Bit player muna. Oo. Nagkakagulo kami ng mga classmates ko. Shit. Di namin alam sino pupunta ng faculty. Sabi ng isang classmate namin, ayan, Sige. Lahat naman lang ba tayo pupunta sa faculty? Bilang lahat naman tayo ng opia. Umamin na lang lahat. Nag-aasaran pa kami, lalo na isa kong gay friend na makulit. Yung waiting kami sa nangyayari, bigla nilang papasok sa room tapos sasabihin sa akin, sige, ikaw na rin si friend. Bitch, punta ka na raw ng faculty. Ikaw raw yung nahuli. Siyempre, kinabahan na ako kasi pwede akong ibagsak noon. Biglang sabi, Char, joke lang. Shutang NMLs, di ba? So, dahil di na kami mapalagay, ano kaya nagpresenta ka doon, ano? Pumunta ka talaga. Kahit di na pala ikaw ina-expect na may codigo. So, dahil di na kami mapalagay, sinabi na namin sa president namin na tanungin niya yung prof kung sino ba nahuli niya. Ayun, butit sinabi na niya. Kasi lahat guilty. Kasi lahat guilty. Parang ba't yung tinatanong ko sino yung nahuli? Parang, wait, sir, sino po ba yung nakita nyo nangungopya? Diba? Para tuloy Ako lahat ba kayo yun? nangungopya. Kasi kung hindi Not naman qualified. hindi naman ako pupunta. Lahat pasok eh. At sinabi na nung professor at buti sinabi niya, di naman ako at circle of friends ko yung nahuli. Buti di rin binagsak yung classmate kong nahuli. Yung classmate ko na yun ay successful naman sa life ngayon. May sariling review school na. Ay, oh. Si Marlon Ray Labagnay. Si Carl, ano yung isa? Carl Balita, ganyan. Siya siya rin ang nagtuturo sa mga future engineers. Engineers, akala ko nurse. In preparation for the board exam. Pero, paalala sa mga creepers huwag tutularan ang mga ganitong kalokohan namin. Mag-aral ng tama at mabuti. Baka naman mangopya na rin kayo para maging successful sa buhay. Charot. Why not? Ayun lang. Sana natawa kayo kahit ang pasaway lang namin. Thank you so much sa inyo mga kuya. P.S. Naiyak nga pala ako sa episode na to kasi naman si Kuya Gids, nakakahawa yung iyak niya. Sorry na. Baik-di ka pa doon eh. Kahit narinig ko lang. Sana na maalala niyo pa yun. Keep safe and healthy. Ayan. From? Ay, thank you. Itago daw, di ba? Anonymous. Oo, anonymous. Sabi mo. Bilang nangodigo nung college. Oo. Ay, siguro, nangodigo din naman ako ng college and okay naman ako ngayon, di ba? Successful. Hindi naman successful. Hindi naman successful, pero alam mo yun, okay lang, di ba? Thriving, ganyan. Thriving, vibing, living the Vibing, life. oo. Alam mo yun, hindi ko alam kung paano mo ma-justify yung pangongopya. Kasi nga, mali naman talaga siya. But then,
dumating kasi yung time na alam mo yung kasi pag sabay-sabay na, alam mo hindi mo na kaya. Hindi na Yeah. kaya na ng utak mo na idagdag pa. Kunyari, mamimili ka ng subjects, alam mo yun, kung saan ka mag-aaral. And yung hindi na kaya, sige, kodiguhin ko na lang. Sige, magbabasa ako, pero magkokodigo ako, ganyan. Kasi nga, medyo Tama. mahirap na. So, ayun. Hindi ko alam kung anong point nito. Parang gusto ko lang sabihin na parang I'm trying to justify cheating, pero parang ayoko kasi nga somehow baka makasanayan mo and to the point na hanggang sa lahat ng ginagawa mo, meron ng May cheating cheating involved na. one way or another. Shit. Ako rin. Ay! Gumawa ka. Ako depende naman sa pangongopya. Kung ang kokopyahin mo ay yung mga identification, depende sa type ng exam. Ganyan. Pero kung essay, kinopya mo pa, wala kang sariling opinion. Parang medyo maganda hindi mo nga yun, yung essay, no? Pero kung yung mga numbers, ay, kopyahin yan. Sana man Anyway. lang, 'di ba, yung mga nangongopya, magpakopya din. Kasi kung alam mo yung kami give ng give, ikaw take ng take. Tapos pag tatanungin ka namin, ay, di ko nga alam, ganun. Parang, wag ka na. Markado ka na sa amin. Nagdadamot. Nagdadamot ng sagot, gusto makalamang, nangongopya ka lang naman. Oo. Teka nga. Ayan. So, sa mga estudyante pa dyan, mga nag-aaral pa, pagpatuloy. Galingan nyo. Galingan. Sa studies. Ayan. Ay! Ano to? Ito nga, binasa ko nga ulit yung kanyang yung email. Hala. Ay, wait. Ano na to? Matagal na to. Hala. Ito, nabati na natin siya. Oo. Ito yung hindi natin nagawa kaagad. Nabati na natin to. Okay, next na. Okay, next. Ayan. Hi po, may story naman po ako this time. Tuwang-tuwa po kasi ako sa episode na nandun si Prey at Apocalypse. May similar na nangyari po sa akin. So, May 2018 po, nag-take ako ng CPA board exam. Super stress ako noon. Ay, ba't ako ulit nagbabasa ba? Sino ba last? Ako ba? Ay, teka. Ay, hindi ako. Tama. Tama ikaw. Super stress ako noon, tapos wala pang school or work kasi waiting na ng result. Practice lang po ng graduation ng college ang meron. Delayed po kasi ako, kaya next batch ako sumama for ceremony. One time, papuntang practice, may nag-pop up sa isip ko na isang number. Blank 8. Hindi ko alam yung first digit, basta very clear na 8 yung second. Hindi ko alam meaning nun. May 28, Baccalaureate Mass na school. Naisipan ko po muna dumaan sa St. Jude sa Manila para magtirik ng kandila. Walang kandila doon, so pwede ko pagsindihan. Tapos wala akong lighter. Nagdasal na lang ako sa loob. Ang creepy part po, after ko magdasal, may nag-pop up sa isip ko ulit na isang kandilang may sindi. True enough, paglabas ko, nandun yung kandila in the exact same spot kung saan ko na-imagine. Nagsindi ako ng 6 na kandila, 1 for each subject. Tapos may prayer ulit after lighting the candle nun. After nun, naglakad ako papuntang school para sa mass. May bumulong sa akin na huwag kang lilingon, kaya di ako lumingon. Shoutout mga kapitana. Hindi ako nakafocus sa mass at all. Tapos ayun na po, May 28, 2018, around 9 p.m., CPA na ako. May 28. Turns out to yung first digit na blurry sa isip ko. Hindi pa po uli nangyayari sa akin yung gantong experience, pero ang creepy. Napahaba na po pala. Ay, hindi naman masyado. I really enjoy your podcast po kasi napapakinggan ko tuwing biyahe to and from work. Parang di boring tas may natututunan pa. More power at masasarap na ulam para sa inyong mga kuya. Nakalimutan ko palang sabihin na walang tao at all paglabas ko, so di ko alam kung sino yung nagsindi no nag-iisang kandila na yun. Sabi ni Mac. Okay, Mac. Thank you, importante ay isa ka ng, ano nga yun? CPA. CPA. Hayaan mo na kung Ay, sino congrats. nagtirik ng kandila for you. Oo, considering na siya lang mag-isa. Kano kung ano yon? Your guardian angel. Your guardian angel. Aray, nag-stretching ako. Sandali. Nabanggit ko ba sa'yo last week na nakahiga ako, nakaside, umatching ako, tapos naipit yung ugat, iniipit na muscle.
Oh, Tapos ang sakit na niya hanggang gabi, masakit. Grabe hala pag ka. tumatanda ka, Ang dami mo nang mapa-stretch ka lang nararamdaman. ng konti, ganyan, no. Mali lang yung umatching ka lang ng mali, may masakit. Anyway, Yeah. Ay, ayan. congrats. CPA. Alam mo, parang naisip ko for a while na gusto ko ring maging CPA. Kasi sabi nila magiging mayaman ka daw. Totoo ba? Is it true? Ay, mukhang totoo. Balitaan mo kami, Macon, if it's Oo. true. Ay, ano yun? Fire in the hole daw? Alam, baka may sunog na dito sa amin, hindi ko nalalaman. Mamaya papasabugin na kayo dyan. Fire in the hole daw. Pag biglaan na lang apoy yung nakita mo dito sa akin. Magliyab ka bigla. Na Oppenheimer na pala ako dito. Okay. Thank you, Mac. And another one. Yeah. Last for today. Ay, cute lang pala to. Okay, sige. Sige. Hello, G-Boys. A pleasant Holy Week sa ating lahat. Monami here again. Pa-shoutout naman. Ay, shoutout Monami. What Dito lang ako up? nag-slide. Baka matabunan yung pang-slide into LDM entry ko sa Twitter. Gusto ko lang i-share na nakatulong ang Cripsilog at Cripsifam FB group para maibsan ang lungkot ko at buwisit sa paggamit ng dating app. Disclaimer lang, first time ko lang kasi gumamit ng dating app. Kaya siguro na culture shock ako on how dating goes. Oh. May nakadate ako last Saturday. Putya, parang on the way to ghosting na. Di ako sanay to open myself to different people over and over again. And as an introvert person, inisip ko palang makipag-date sa iba-ibang tao, nakaka-drain na ng social battery. This is not for me. Hi, ayun lang G-Boys, pota. Pogi pa naman nung kadate ko. Tignan nyo. Pero huwag niyo pakita sa podcast. Share ko na lang sa inyo kasi nakakainis siya. Tapos kilala niyo pala siya. O, Instagram too. Ay, titignan ko. Ayan. Yan lang, lesson learned for me to G-Boys. Buksan mo May nakikita nga rin akong nagtitweet na sinasabi nga nila na dating in your 30s ay nakakapagod. So hard. Sabi. Yeah, having to put yourself out there ulit. May kipag-compete ka sa sa mga fresh. Diba? Ay. Hindi ko makita. Ayan, natin. Pero for you, what's the worst part nakita ko na. Dating? Ito ba, nagsasamgyup sila? Parang sa K-Soban to. Nabanggit yung Pero oo nga ako, cutie. Oh. Good for you. Kaso ginost daw siya. Oh. I think nakakakwentuhan ko yata siya. Kasi parang baka i-ghost siya pero it turns out hindi. Kasi nag-reply. Mga gano'n, nagtuloy pa yung usap. Basta ang gulo daw niya. Ang gulo. Ang gulo nung nakadate. Yun talaga. So, yung question is, what's the worst part for you? Anong worst part of dating around? Explore. Hala, parang wala akong masyadong ma-share. Ito na naman tayo eh. Hindi. Anong worst part ng dating? Worst part? Kasi nga, hindi naman ako nag-date. Nung naalala mo, mga 20 years ago, na nakipag-date. Hindi naman ako nag-date. Ako, yung having to start somewhere, tapos mag-small talk, ganyan. Tapos parang, kung hindi mo naman nararamdaman na may connection kayo, ikikeep up mo yung kahit online lang. Tapos, parang tatamarin ka na ang ending, may mag-ghostan nga. Pag kung sino na lang maunang tamarin sa inyo, siya na yung nang-ghost. Yung parang gano'n. Tapos uulit ka na. Kaya ayoko mag-i-install ng mga dating app. Yung mga Bumble. Parang siya. Parang siyang beauty pageant. Alam mo yun? Parang ilalagay mo yung sarili mo doon to attract someone. Tapos pag may na-attract, parang best foot forward ka. Usap kayo. Tapos minsan pilit na pilit yung conversation. Hindi naman lagi, pero di ba parang kapag ka ganun, parang madedrain ka talaga, mapapagod ka talaga. At tama yung sinabi niya na iniisip mo palang makipag-usap sa maraming ibang tao over and over again. Tapos introvert pa ako. Nakaka-drain talaga ng baterya. Pero sa mga nag-enjoy, edi good luck sa inyo. Enjoy. Okay. Yeah. Thanks for sharing. Pangalawang share niya na to na ang ganda-ganda ko. Hindi. Si sender ba?
Si sender. Ay, in fair naman Um, kasi pretty naman din talaga. Nakita ko yung picture. Wala ka bang i-share na yung yung Dating kasi. Kasi nga, hindi mid naman na ako. lala? Hindi ikaw si sender. Okay. Wala Akala ko. wala ka bang i-share na heartbreak? Mga ganun. Anyway. Meron ako heartbreak. Ay, feeling ko nakwento ko na eh. Ano ba yan? Kasi ang Ano? limited nga lang din talaga na share ko sa ganito. Kasi nga, hindi, alam mo yung nag-iinuman kami ng barkada, tapos videoke, ang kinakanta ko mga Air Supply, gano'n. So, umiiyak ako. Just when I thought I was over you. Just when I thought I could... Oh, baby, those memories are crashing through. Hindi ko in-expect. Kala ko ba wala? Yung mga kinakanta ko. Walang Hindi, unlimited ma-share. lang. Kasi nga, ilan lang ba yung mga naging ka-relationship ko? Parang 3 lang yata. Grabe. Sinong tag na to? Nag-break ng heart ko. Oo. Ay, nako. Itago na lang natin sa pangalang Jesus Christ. Ay, grabe. Charot. Ay, initials yun. Tingin ka. Creeper ba ngayon? Nakikinig na ba sa atin? Hindi. Parang may sinan kang ganyan dati. Tapos pinakita mo yung Facebook. Alin? May shinout out. Hindi ko maalala. Iba ba? Hindi ko maalala. Ba't namumulak? Move on na tayo. Teka, baka mahaba ito. Hindi abot sa 4. Ay, di, kaya naman. Sige, okay. Kaya ba? Pulang-pula na naman po si Gideon. Ikaw na. Hello, Kuya Gids and Glenn. Itago niyo na lang ako sa nickname na binigay ni Gideon sa akin, na Cindy. Ay, kakapakinig ko lang ng episode 340 and medyo na-trigger ako sa power tripping ng mga pulis. Kwento ko ng isa sa pinakamalalang encounter ko sa kapulisan. Oo nga pala, tinanong niyo kung magulo sa Cavite. Oo, magulo na at may Facebook group pa ngayon na Cavite daw ang Florida ng Pinas. Ang dami rin palang na-relocate na squatters mula Tondo dito kasi may pabahay project sila na tinayo sa Cavite. Anyway, back sa kwento, nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa isang beach sa Ternate, Cavite. Dati, mga 2018. Sa Nagsasakov. Kayo na pong bahala kung ibiblip niyo yung lugar. Ala, nasabi ko na. Since Cove nga ito, para mapuntahan mo yung lugar, either dapat magbangka ka, mag-trek kayo ng ilang minuto, pero alam ko, sinara na yun nila yung trek path dahil dito sa event na ikukwento ko. Nag-trek kami ng mga kaibigan ko noon at may sinama siyang 2 niyang tropa. Bali, 4 kami in total. Si main friend and yung 2 sinama niya. Sakto pagdating namin doon sa beach, may maliit na hip-hop event. Madaming tao at may nagpa-pot session sa gitna ng dalampasigan. Normal na lang sa amin na makakita ng ganon that time. Pero hindi kasing lantad na nangyari nung araw na yon. Nung first day, sige, party, pot sesh, at may nag-alok pa ng ayahuasca. Ano yun? Alak ba yon? Ayahuasca? Dahil bebe girl ako sa group, sa loob lang ako ng tent. Kinabukasan, tanghali na, nagiinom ulit ang mga tao nang biglang may mga nagtakbuhan na tao sa gilid. Sa likod, nagaling sa likod namin. At nakita ko may mga naka-military uniform na may hinahabol na sibilyan. Tapos may bangka na may mga uniform personnel din na parating mula sa dagat. Talagang palibot ang nangyari sa maliit na beach resort na yon. Cooperative naman kami at tinipon kami sa may Pampang. Yung lalaking katabi ko, nahulog yung cellphone habang pakbang siya. Tapos nung lumingon siya sa likod, sinapak siya sa mukha ng isang pulis, dadamputin niya lang naman yung nahulog niyang phone. Nakita ko rin, binugbog ng ilang pulis yung ibang tao doon sa may Pampang kahit wala namang nanlalaban. Kitang-kita ko yung isa, may itatanong lang, biglang pinukpok ng ilalim na part ng baril sa bibig. Grabe. Shit. Cooperative naman ako at mga kasama ko, lalo na isang kasama namin ay pulis at dala niya ang ID niya na patunay. Kaya medyo may special treatment na binigay sa grupo namin. Nakatulong rin siguro na nakatupis ako nun. Okay. Gusto ko yung part na yan. Lahat ng tent, bukod sa tent namin, binaliktad. Sinabog-sabog yung laman. Chinika-chika ko pa yung isang sundalo para assist kami at pauwiin kami ng maaga. Pero sa loob-loob ko, grabe, ang takot ko. Kasi kitang-kita ko kung paano nanggugulpi ng mga tao. Hindi naman violent or nanlalaban yung mga pulis
at militar nung araw na yon. Binalita pala itong raid na to, ito yung link. Oh, teka. Ikikeme natin. Ay, nabura ko. Mm. Sige. Basta tuloy ko lang muna yung kwento habang. Mm. So, ito lang. Medyo OA yung balita kasi nandun ako nung inipin. Ay, wait. Inipin? Ano daw? Kasi nandun, Inipon. inipon nila lahat ng nakuha nila na marijuana at hindi ako naniniwala na aabot sa 200K ang halagang nakuha nila. Ayun Ay, lang, grabe. 2 out of my 3 encounters ko sa pulisya, may incident ng power tripping at pang-aabuso sa kapangyarihan. Kaya sobrang wala akong tiwala sa kanila. Yun lang, G-Boys. Thank you. More money and coffee to come. Cindy. Ay, gusto mo bang Shit. i-play yung video? Sige nga. Ano kaya yun? Matutunog kaya siya? Ano mo with sound? Ano yun? Share with sound? Oo. Baka nahagip pa si ano dito si Ayan. sender. Naririnig mo? Hindi Pero sige Ay. lang, okay lang. Tingnan na lang natin. Ilang seconds Ayan. lang naman siya. Interpret na lang natin. Ayan nagkakaanuhan. Kinolekta ang mga... Ayan, 13 drug suspects kabilang ang ilang underground rap artists arestado sa bypass. mga rapper. Rapper ba yan? O addict? Suspect. Ayan. Tapos marami pa. Pinag-orange talaga sila. O nagkataon na naka-orange na sila. Baka pinag-orange na lang. Pinasuot na. Oo, sabi. Di ba? Kasi naman, doon kayo sa beach nagpa-pot session. Ayan. So parang sinasabi 200K worth nga daw ng marijuana yung nakuha. Pero sabi naman ni Cindy, hindi naman daw ganon. Alam mo, ang dami na nating incident ng ganito, power tripping. So, hindi na ako nagugulat. Surprised. More of naiinis na lang. Kasi, alam mo yun, dapat sila yung to serve and protect nga, di ba? Pero bakit ganito yung nangyayari? Grabe. Dapat mag-imbita tayo ng police next episode. Interview. Ikaw ba? Sige. Lesson learned para sa sa mga nadadamay sa tokhang. Yun palang effective. Mag-two-piece ka bigla. Para hindi ka madamay sa bugbugan. It helps. Merong isang napanood. Alam mo yung nahuli sa CCTV, bigla na lang pumasok yung mga police na naka-civilian. Wala silang uniform. Pinasok lang nila yung bahay kasi may hinahanap sila. Wala silang warrant or anything. Kumalat yun Nag-viral yun. Kasi nga kinasuhan na sila. Meron na naman tayong namatay na mistaken identity na bata. 17 years old, di ba? Pinatay nila kasi akala nila yun yung suspect. Another Kian na naman ito. Tapos, actually meron isa tweet lang. Very simple lang yung nangyari. Nanakawan sila, nag-report sila sa police. Tapos ang sinabi ng police, tatanga-tanga kasi kayo. Tapos ganyan, ito na, sige. Sinabihan silang gano'n, na parang, sabi ng mga, nung nag-report, tinweet niya to nabasa ko kahapon Ganon. Sinabihan siya, tatanga-tanga kasi kayo. And then, sabi, hindi naman po, kasi di ba, parang, gusto mo bang manakawang ka? Tapos, nireport na lang nila, and then sinabi sa kanila na, sige, pag may nagsoli, sabihan namin kayo. Ganon. Grabe naman yun. Ganon. Na parang, yun nga, parang ganun kasimpleng bagay. Alam mo, so yun nga yung sabi niya, asan yung serve and protect doon? Ano nga ba yun? Lagi na sasabihin? Akab. Akab. Ay, okay. Ayun. Okay. May sasabihin ka pa ba sa akab? Wala naman na, pero mag-ingat na lang tayo at baka madamay sa mga ganyan kasi sila pumunta lang talaga sa beach para di ba? Mag-beach. Mag-beach lang naman talaga sila. Nagkataon lang talaga na yung may hip-hop group, may hip-hop event doon at doon sila pero yun. Iingat talaga sa mga venue na pinupuntahan natin. Baka madamay. Di ba? Ayun lang. So maraming salamat sa lahat na nag-send ng mga entries nila for today.
kung meron man kayong mga stories na pang Cripsilog ng horror, budol, love, crime, at kung ano-ano pa, slide nyo yan sa aming DMs on Facebook, Instagram, or sa Twitter. Kami ay Cripsilog. Yes, pwede nyo send via email, send it to creepsilog@gmail.com, or kung gusto nyong anonymous, you can use Curious Cat to search for Creepsilog. Yes, maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin sa Patreon, PayPal, GCash. Nasa show notes po ang information kung gusto nyo kaming bilan ng masarap na ulam. Ulam na ngayon ang hinihingi. Hindi na kape. Hinihingi Baka kasi natin. mas mahal yung kape. Magkano kape? Diba? 200. Oh. Ulam. Kami po Medyo mura-mura ay lang yun. kumakatok sa inyong puso, pang ulam lang po. Lagi nyo sasabi kung sana masarap ulam namin. It's your chance to make it a reality. You may also share the episode to your friends. Let them know how power trippers Cripsilog are. How bastards. You might also want to support Bank. Ang Cripsilog ay parte ng Bank. So, salamat sa and we're inviting you to listen to the shows sa Bank. And hello sa ating Bank mates. Ay, may bagong episode yung si King Ka. Si Rome. And I think yung yun movie na Past Lives ba yun? I think may Korean movie na ni-review siya. Review. Kay Rome. Shout out Rome. Tapos, ano pa ba? Rate us 5 stars. If you still haven't, 1.7k na tayo. So, konti na lang. 2k na. That's in math. Wala naman. Ayun lang. May sabihin ka pa ba? Wala Thank you. See you on Monday for another regular episode ng Cripsilog. My name is Gideon. This is Glenn. Mercy and compassion. Productivity bitches. Buyers.